Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang paghanap kay Mayweather, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So madami nga po ang nakapansin na wala ang undefeated 5-division world champion Floyd Mayweather Jr. sa naging pagtipon-tipon ng mga combat sports legends sa Saudi Arabia. At madami ang nagtataka kung bakit wala si Mayweather dito. Lalo pat lahat talaga ng mga bigating legends at mga former world champions ng boxing at MMA ay dumalo sa event na ito. Well, para po sa mga hindi nakakaalam ay atin pong nakumpirma na lahat ng dumalo sa event ng mga legends ay inimbitahan mismo ng Saudi Arabia na pumunta sa bansa nila. Kaya naman kung wala si Mayweather dito ay posibleng hindi siya inimbitahan ng mga organizers. Pero ganun pa man nga po ay may mga sabi-sabi din na nakatanggap din naman umano si Mayweather ng imbitasyon galing sa Saudi Arabia upang dumalo sa nasabing event. Pero ang problema daw dito ay humingi daw kasi ng malaking bayad o talent fee si Mayweather para lamang dumalo. Wala naman pong kumpirmasyon kung totoo ba ang sabi-sabi na yun. Pero panigurado din na nanghihinayang si Mayweather na hindi siya nakasama sa reunion ng mga legends. Lalo pat wala siya sa napakatinding litrato na ito. Mahirap na po kasing maulit ang ganitong pagtipon-tipon dahil may kanya-kanya ng mga pinagkakaabalahan ang mga legends na ito sa kani-kanilang mga buhay ngayon. Bukod kay Mayweather ay wala din sila undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez, ang former 4-division world champion Juan Manuel Marquez, Puerto Rican legend Felix Trinidad, former world champions na sila Bernard Hopkins at Shane Mosley, at si Tommy Hearns din. Sa kabilang banda naman mga idol ay may mga boxing analyst nga po ngayon na nagsasabi na posible umanong natatakot ang kasalukuyang pound for pound king and undisputed welterweight world champion Terence Crawford sa tinaguriang boogeyman ng dibisyon nila na si undefeated knockout artist Jerome Boots Ennis. Paliwanag nila na matagal na daw kasing IBF mandatory challenger si Ennis. Subalit ayaw daw talaga itong pagbigyan ni Crawford na magtuos sila. Kaya naman nakukumbinsi na ang mga boxing experts na natatakot daw si Crawford dito dahil posible umanong si Ennis ang magpatikim ng kauna-unahang talo sa kanya. Ganun pa man ay sa palagay ko naman ay hindi naman natatakot si Crawford kay Ennis. Sadyang may pinupunto lang din talaga si Crawford sa kanyang pahayag na sa edad niya daw kasing 35 years old ngayon ay mas nagfo-focus na daw siyang kumuha ng malalaking laban na magbibigay sa kanya ng limpak-limpak na salapi. Naiintindihan kasi ni Crawford na hindi magtatagal ay mawawala na din siya sa kanyang prime years. Kaya naman sinasamantala niya na ito upang kumuha ng mas malalaking laban kontra sa mas malalaking pangalan. Para naman kay Ennis ay bagamat kating-kati na siyang labanan si Crawford at maging isang ganap na world champion, ay mas mabuti din siguro kung patunayan niya muna ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglaban at pagtalo sa mga dekalibring fighters katulad kila Kit One-Time Turman, Errol Spence Jr. at Danny Garcia. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng aros na tinuon. Kamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon. Mga Pinoy na ating